Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan, ang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan nito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng unang linggo sa karaniwang panahon at kakatapos lang din ng pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno at talagang lubhang nakakapagod itong mga nakalipas na araw. Sunod-sunod, no? Pasko o Simbang Gabi, Pasko, Bagong Taon, kapistahan, nakakapagod. Sino po ba mga napagod dito? Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo kung mukhang pagod. Kasi yung katotohanan po, no? Hindi nauubos ang ating mga obligasyon. Hindi natatapos yung ating mga gawain. Maglalaba ka ngayon, bukas may lalaban ka na naman. Mag-aasikaso ka ngayon, magluluto ka, bukas magluluto ka na naman. Asikasuhin mo na naman ang damit ng mga anak mo o maging ng iyong asawa. Papasok ka na naman sa opisina, hindi yan nauubos. Kasi kung ayaw mo na, ay madali lang naman yan. O ayaw mo na ng mga gawain sa opisina, edi mag-resign. Pero hindi, no? Yun yung isang realidad na kailangan mong maintindihan, hindi yan mawawala. Ang katotohanan pa nga, pwede kang mawala sa mundong ito, pero yung mga gawain, mananatili yan. Aakuin lang yan ng iba o ipapasa sa iba. Kaya ikaw, maghinay-hinay ka. Kaya maganda po na matutunan natin itong ginagawa ni Kristo. Ano bang sikreto ng Poong Jesus Nazareno kung kaya nakakaya niyang gawin ang lahat ng kanyang misyon at responsibilidad
ano ang kanyang sikreto. Sa ating ebanghelyo, narinig natin, di ba? Sunod-sunod na to mabilis. Matapos yung pagbibinyag sa kanya, kilos agad. Nagpahayag agad ng mabuting balita, nagpunta na sa iba't ibang bayan, nagpapagaling ng mga may sakin, nagpapalayas ng mga demonyo, sunod-sunod yan. Pero ang sikreto na itinuturo sa atin, na kadalasan ito naman yung ginagamit natin na excuse, pagod ka na. Pero sa Panginoong Jesucristo, sa Poong Nazareno, hinding-hindi nawawala sa Kanya yung siya ay babangon at maglalaan ng oras para manalangin. Kaya nga sabi dito, madaling araw pa. Imagine niyo, no? Sabi, paglubog ng araw, ibig sabihin, paggabi na, maraming dinala sa kanyang mga may sakit, iba't iba ang karamdaman, mga inaalihan ng demonyo, tinulungan niya ang mga ito. So imagine niyo lang, anong oras siya natapos? Kasi ang kasunod na bahagi, madaling araw pa, bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang tahimik na lugar at nanalangin. Pagkatapos nun, marami na naman ang naghahanap sa Kanya. At sabi ni Kristo, kailangan din siya na magtungo sa iba pang mga bayan, sa iba pang lugar, kasi marami din doon ang nangangailangang mapagpahayagan o makarinig ng mabuting balita, matulungan sa kanilang mga pinagdadaanan. So nagagawa iyon at magagawa din natin kung gagayahin at tutularan natin ang Poong Nazareno. Hindi dapat lumalabas sa atin yung ugali na hindi ako magdadasal kasi pagod na ako. Wala na akong oras para magdasal. Kasi sa Poong Nazareno, naglalaan siya ng oras. Hindi kasi siya bibigyan ng oras. Pero siya ang magbibigay ng oras para sa pagdarasal. Kaya marami po sa inyo, di ba, lalo na sa mga nagtatrabaho sa paligid ng Quiapo, talagang, di ba, bago kayo umuwi, dadaan kayo dito sa simbahan. Uupo sandali, mananahimik sandali, then uwi na at doon naghihintay ang gawaing bahay, doon naghihintay ang iyong mga responsibilidad naman. May responsibilidad sa trabaho, may responsibilidad ka sa bahay. Pero sa gitna niyan, diyan ka kukuha ng lakas para nang sa ganon hindi mauwi sa stress, sa fatigue, o sa kung anumang mga emotional na problema na po pwedeng lumabas. Kaya mahalaga po na ma-develop din natin, maging habit din natin. Yun talagang makakahanap tayo o hahanap tayo ng isang tahimik na lugar kahit sa sulok man lang nitong simbahan at doon mananalangin at ipapaubaya sa Diyos ang lahat-lahat. Kapag nagawa natin yan, kapag naging habit natin yan, nakatitiyak din ako na katulad ni Jesus, magagawa natin tumulong sa ating kapwa. Amen?